Alright guys, welcome sa ating another episode. The very first episode simula nung how many years na hindi tayo nag-upload. So ngayon, bubuhayin ko ulit yung channel. Medyo marami lang changes dun sa mga plans, kaya sobrang tagal kong hindi nakapag-upload. So ngayon, pagpapatuloy natin yung mga serye nung magmumotor, dahil ito naman talaga yung hilig natin simula sa simula. So again, kasama ko ngayon ang aking Honda PCX 150 2019 model. So almost 6 years old na siya. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So magsis 6 years na siya this coming January. So far hindi pa naman ako binibigyan ng major na problema nitong Honda PCX, kahit ilang beses ko na siyang ibiniyahe. Ano siya ngayon? 53,000 kilometers yung tinakbo. So sa 6 years na yon, 53,000 kilometers. So ngayon, nandito tayo sa Makati. The way tayo papuntang Laguna. And then from Laguna, diretso na tayo ng Bicol. So mag-i-stop over muna tayo ng Laguna mamaya para mag-dinner. Alright, so ano ba yung mga pwede natin pagkwentuhan habang on the way tayo sa Bicol? So siguro check natin yung reliability, kasi ang tagal-tagal ko na rin hindi biniyahe si Honda PCX ng malayo, especially itong Bicol. Siguro nagpahinga din siya ng mga long ride simula nung nabisi ako, yung may mga out of town. And also yung fuel efficiency niya, so very well known yung Honda PCX sa pagiging matipid sa gas sa ganitong category, 150cc. Sobrang tipid niya sa gas. Before, naabot ako ng talagang 50. Kung ano yung ina-advertise ni Honda na kilometers per liter na fuel consumption niya, talagang na-achieve ko yun. Sobrang tipid niya sa gas. So syempre 2 valves lang din, kaya matipid sa gas, although hindi siya ganun kabilis. Kaya lang syempre si Honda PCX hindi naman siya yung pang mabilisan talaga, yung pang ratratan, pang karera na motor, although may mga ganong setup tayo nakikita. Pero tayo naman is pang lang tayo, pang cruising lang, pang chill ride lang, kaya hindi natin siniset up si PCX. By the way, yung panggilid ko is all stock. Binalik ko siya sa all stock para smooth yung ride natin pa Bicol. Okay, so ngayon na as of 7:30, nandito ako ngayon sa EDSA Makati. And meron tayong 1 hour siguro papuntang Laguna. Alright, so medyo madilim pa sa daan. Update ko na lang kayo mamaya. Alright. Alright guys, good morning. Medyo napasarap yung natin pagtulog. Nandito tayo ngayon sa may SM Santa Rosa. So it's 5 AM already. Bibiyahe pa lang tayo, pero at least andito na tayo sa Laguna. So sabi ni Google kanina meron tayong 10 hours. So depende naman yun sa traffic, pwedeng dumagdag yung travel time natin. And according sa news, meron daw traffic situation sa may Lupi, Kamsur. So ito yung medyo mahaba-haba daw na traffic. Last time nung tumingin ako sa news, nasa around 17 kilometers yung haba, yung kahabaan ng traffic na yun, kasi 1 lane passable lang. So yung mga pauwi papuntang Bicol talagang inaabot ng almost 24 hours sa daan. Alright, so medyo madilim pa, wala namang masyadong makikita. So okay, update ko na lang kayo maya maya.
Alright guys, once again good morning. And nandito na tayo sa Laguna pa rin to. Papuntang Nagcarlan Rizal Road yung nakalagay. So meron pa tayong 9 hours and 48 minutes. So malayo pang biyahe ito. Pero goods naman, at least hindi pa umuulan. And medyo malamig lang, pero kaya naman yung lamig. Medyo sanay naman tayo sa malamig. So tumigil muna ako dito sa McDo para magkape. McDo Nagcarlan Rizal Road. Dito siya sa may Laguna pa rin to. Liliw. Going to Liliw, Laguna. Babulutin ko yung muulan na eh. Babulutin ko yung yung mga gamit ng plastic. Then magkakapote na rin tayo. Alright. So andito ako sa McDo. Inabutan ako ng ulan, so sumilong muna ako kanina, nagkape. And binalot ko na rin yung gamit just in case lang lumakas yung ulan. Itong top box na kasi to is medyo pinapasok ng tubig. So naalala ko kasi last time na bumiyahe ako gamit tong box na to, grabe, inabot ako ng ulan. So sobrang lakas ng ulan, pumasok doon sa box yung tubig. Ayan, medyo may mga riders na rin tayo nakikita. Madami na rin. Okay. So Nagcarlan Rizal Road, tapos to turn right daw tayo dito sa saan ba to? Sa may Bonifacio. Okay, so turn right tayo dito sa Bonifacio. Ito ba yun? Ito nga, Bonifacio. So ayan, may nakikita akong konting araw. And hopefully hindi na siya lumakas masyado, pero ina-anticipate ko talaga yung ulan pagdating ng Bicol area, kasi sabi nung mga napagtanungan ko, napakalakas daw ng ulan dun. So ilang araw na rin umuulan dahil sa shear line, siguro sa amihan, kasi wala naman tayo nakikitang bagyo. So yun, meron tayong 9 hours and 38 minutes pa. Layo-layo pang biyahe to. So ngayon lang ako nakadaan dito. Most of the time dito ako dumadaan sa kabila, sa may Rizal. So parting Laguna, bihira ako dumaan. Nakapag Laguna na rin ako pa Bicol, pero expressway yung daan. So ngayon medyo bago sa paningin ko to. Maganda yung daan kanina dun sa Nagcarlan, Nagcarlan Rizal Road. Alright. So iniisip ko kung may naiwan na sa McDo. Makakalimutin ako eh. Yan talaga pag tumatanda na, siguro makakalimutin. Pero anyway, mukhang wala naman ako naiwan. Nandito naman yung kapote, yung saging na baon ko kanina, kinain ko na. Ayan, so anong oras ba? It's 7:24. Nandito tayo sa Liliw, Laguna. So meron pa tayong 9 hours and 36 minutes papuntang Bicol. Napakalayo pa. So baka gabihin na tayo sa daan. Na-expect ko na yung mga expectations ko sa biyahe na to maulan, tapos gagabihin tayo. And also traffic. Yung traffic dun sa parting Lupi, Kamsur. Yung one lane passable daw, sabi sabi sa news. So yun yung mga ina-expect ko. Okay pala dumaan dito, parang din, parang sa Rizal din.
sa kabila. May mga twisties tapos mga paakyat na ganito. Good thing ano tayo, prepared. Minsan biyahe lang tayo ng biyahe, wala masyadong preparation. May plan naman, pero in terms dun sa pag-prepare ng mga gamit na mga dadalhin or yung mga tulad ng kapote, syempre expectation natin baka umulan. Yun, hindi ko nagagawa dati yun. Talagang biyahe lang ng biyahe. Kung saan mapunta, umulan, umaraw, okay lang. Ngayon siguro medyo tumatanda na. So prepared na lagi. So, mas maganda talaga yung prepared ka naman talaga lagi every time na bumibiyahe ka. So nung mga nakaraan pala, this year tapos yung last year, may mga rides din ako na ginawa, mga long rides din, pero hindi ko na vlog. Ewan ko, parang burnout siguro sa kaka-vlog. Yung parang i-enjoyin mo lang yung moment kung nasan ka, enjoyin mo lang yung mga sceneries, ganon. Siyempre sa pag-vlog marami ka rin isi-set up, diba? So parang yun yung naging routine ko kasi, set up, vlog, travel. So lately medyo na burnout siguro, same ng ibang content creator na medyo ma-feel din nila yung mga burnout. Marami din ako na napapanood ng mga YouTuber or mga content creator na nabu-burnout din sila. Ilang buwan hindi nag-upload, even years hindi sila nag-upload. So ganun din siguro yung na-feel ko nung time na yon. Kaya bihira na tayo mag-upload. Although may mga travels naman, kaya lang mas pinipili ko minsan na i-enjoy yung moment na yon. Well, ito naman, isi-share ko lang to. Yun naman yung purpose natin, i-share yung mga travels. Kung may mga pinupuntahan tayong lugar, pwede maging guide itong vlog natin sa kanila. Okay, so from Mandaluyong, nakapag-travel na tayo ng 120 kilometers hanggang dito sa Liliw, Laguna. Medyo malayo-layo na rin. And full tank tayo nung umalis sa Mandaluyong. So 2 bars pa lang yung nababawas. Ayan, nandito na tayo sa High Laguna. Alright, nandito na tayo sa Tayabas. Ito yung Tayabas Bypass Road. Okay, so kanan tayo dito sa Tayabas Pagbila Road. Ayan, so 8:39 AM nandito pa rin tayo sa Quezon Province. Pagbilaw pa lang ako. And papagas muna ako dito tapos CCR. Thank you. Thank you po, sir. Buti umaraw. Pero sobrang putik na dito. Okay, nandito na tayo sa papasok sa Old Zigzag Road. Okay, yan. Okay, buti umaraw. Marami ring mga riders. Ayan, napakaganda talaga dito.
tayo dito? 20. Oops. Yan. Napakaganda. Ang galing. Nakakailang beses na ako dumaan dito pero ganda pa rin panoorin. Bigyan natin to si Manang ng barya. Nabigay ko na yung mga barya. Ush. Naku, medyo kumukulimlim na naman. Mukhang uulan na naman to. So talagang kakaiba yung ganda nitong zigzag road na to, yung rainforest na to. Waterfalls. Lakas ng hangin. Napakalakas ng hangin. Grabe. Ayan, ang ganda dito. May mga libreng waterfalls. Kaso parang mahirap puminto dyan eh. So meron pa tayong 7 hours and 51 minutes. Isa ito sa mga pinakamabagal kong biyahe. Pero okay lang yun. Slowly but surely. And lapit na tayo sa Gumaka. Magba-bypass road tayo. Actually malaking tulong yung bypass road na yon. Makakaiwas ka talaga sa traffic ng ng Gumaka proper. May lang siya, kumbaga may distance lang kaya, pero tuloy-tuloy rin yung biyahe mo. Wala kang aberya na may encounter or wala kang traffic na may encounter doon sa Gumaka bypass road. So meron tayong 6.5 kilometers. Magkakanan tayo doon sa bypass road ng Gumaka, Quezon. Alright, so let's go. 7 hours pa. So all in all, wala namang naging problema or wala tayong na-encounter na problema kay PCX. Alright, let's go. Napakaalo ng dagat ngayon, no? Grabe. So madalas
Karamihan ng mga riders dito kumakain. Meron mga karinderya sa gilid na to. Siyempre may view ka na ano, na dagat. Nakakain na rin ako dito siguro mga 5 years ago. Okay naman, masarap, seafood. Ayan, dito yun, Lolo Ompo. Okay, so 3.3 kilometers na lang papuntang Gumaca Bypass Road. So ipapakita ko sa inyo guys kung gaano ka ganda yung bypass road ni Gumaca. Alright, so ito yung Gumaca Bypass Road. 12 kilometers to. So imagine na lang kung ilang hours or minutes yung masisave mo pag dito ka dumaan, diba? Malaking tulong yung mga bypass road talaga. Diba? Sarap magpatakbo dito ng motor, oh. Napakaluwag. Naalala ko, dumaan na rin ako dito nung hindi pa to ganito kaayos, ka-okay yung daan. May daan na talaga siya, kaya lang rough road, talagang sobrang alikabok. Ayan, masyado nang matarik talaga yung ibang paakyat dito. Pero kaya naman ng motor, kaya ng PCX natin. Bakit? Ayan, wala pa tayo sa tuktok. Dito madalas suminto yung mga riders, tapos yung mga biyahero pwede magkape, pero doon na tayo hinto sa kabila. Yun, ganda ng view. Okay, diretso tayo. Ayan, so malapit na tayo mag-exit. So, di ba? Laking tipid sa oras. Hindi ka na matatraffic doon sa Gumaca proper.
Napakabilis lang ng biyahe. Petronata, yan yun, nandyan sa kabila. Sea Oil. Tapos meron pa yan dito sa right side na gasoline station, Petronata. Alright. Okay, ayun yung Petron. So siguro check muna tayo ng gulong. And papalitan ko rin yung battery nung GoPro. So meron tayong 48 kilometers papuntang Andaya Highway. Uy, daming karga. Alright guys, nandito na tayo sa Calawag, Quezon. Siguro mga 2 hours na hindi umuulan. So goods yung biyahe natin ngayon. Pero nakakapote pa rin ako, just in case lang, para hindi na tayo magmadaling magsuot ng kapote. Kaya lang medyo natatanggal yung pandikit ko sa GoPro. Bumababa. Natatanggal yung pandikit ng chin mount. Ah, shit! Lubak! Siguro may konting bengkong na yung gulong ko sa sobrang lubak. Nakakailang lubak na akong malalalim eh. So meron pa tayong 7 hours, almost 7 hours pa uwi ng Bicol. In your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running. Grabe to. Alright guys, so kakapasok lang natin ng Andaya Highway. Right, so hanap tayo ng McDo or Jollibee. Pero mas gusto ko yung kape ng McDo. Sa McDo kasi pwede ka mag-drive-thru, or kahit sa Jollibee pwede ka mag-drive-thru. And then doon ka na lang sa labas kumain or uminom ng kape. Hindi ka na papasok. At least hindi mo natatanggalin yung gamit mo sa motor. Pwedeng, kaya madalas ganun yung ginagawa ko. Kasi nakatali yung gamit ko sa motor eh, so hindi ko na tinatanggal. So nandito na tayo sa Quezon pa rin to, nasa Tagkawayan. Meron pa tayong 200 plus kilometers, almost 300 kilometers pa ata. Tingnan natin si Google Maps. So meron tayong 285 kilometers pa papuntang Bicol. Nasa 6 hours pa yung travel time natin. So kaya tinitingnan ko yung angle ng camera ko dito sa cellphone, kasi bumigay yung ano ko, chin mount. Sobrang tagtag, bumigay yung chin mount. Kaya kanina sobrang baba pala nung GoPro, hindi niya makuhanan ng maganda yung harap. Ayan o, sobrang lubak. Tsaka ang lalaki ng lubak kanina. Tapos sinarge ko muna yung GoPro, kaya ngayon lang ako nakapag-video ulit. Alright, so goal natin is maghanap ng makakapihan, kasi medyo inaantok na ako. Good thing talaga na hindi umulan. Napakaganda ng panahon kahit may makapal yung ulap. Ayan o, pero umaaraw siya eh.
mainit yung panahon. Hindi naman sobrang init kasi nakadalawang kapote ako eh. Nakadalawang patong ako ng kapote pero hindi ako naiinitan. Alright guys, so time check 12:53 PM. Andito na ako sa Cagayan. Ayun oh, di ba? No. Ayan, putol-putol yung daan. Parang may hagdan. Ang bigat kasi ng dala ko eh. So kahit dun pag binababa ko yung motor, para hindi kaya ng side stand, para siya matutumba. Ay, kape muna tayo. Yung unang meal ko ngayon, tapos pangalawang kape. Alright guys, so nandito na tayo sa Del Gallego. I think part 2 ng Del Gallego. Meron na lang tayong 5 hours and 32 minutes na travel time. 243 kilometers. So nandito tayo currently sa part nga to ng Del Gallego. So dito medyo maganda-ganda yung kalsada. May mga mangilan-ngilan na lubak pero hindi siya yung sobrang lubak tulad dun sa di tulad dun sa Cagayan. So estimated time natin darating tayo ng Sorsogon is 7:47 PM. Gabi na yun. Kinabi na tayo sa sobrang bagal natin. Alright, so nandito na tayo sa Lupi. So ito yung current situation sa traffic. Mahaba pa rin. Mahaba pa rin, halos more than a kilometer din siguro to. Mahaba pa rin talaga. Buti na lang talaga nakamotor tayo. Talaga mahaba pa rin talaga siya. Mahaba pa rin ang pila. Bate. Okay, bate. Doon na kayo sir sa una-unahan po. One lane passable, pero at least nasa unahan tayo. Haba pa rin pala talaga ng pila. Kung titingnan sa map, yun yung pinakapula na part, and then ito yung okay. So magkukonsumo talaga siya ng ilang oras para lang makatawid. So 30 minutes going south, tapos 30 minutes nakahinto yung going north, vice versa.
Grabe, ang tagal. So 30 minutes din tong naka-go, yung mga going south. Kaya naipon na dun. Kaya sobrang mahaba yung pila. And 1 lane lang yung passable. Kaya ganito ka-hassle. Ayan, may nagsasalubong pang ambulance. Parehas may pasyente. Ayan. Abante, abante. Alright, tapos na tayo kumain. Biyahe ulit. Pero magpapagas muna tayo. Pagas muna tayo sa Shell. Alright, so nakapagpagas na tayo. Nandito na tayo sa Sipokot. And sabi ni Google Maps, meron pa tayong 4 hours. So mga 9 or 10 tayo makakarating. Grabe, hindi na natin maabutan ng maliwanag si Mount Mayon. Isa pa naman yun sa gusto kong makita sa biyahe. Pero anyway, pwede naman natin sadyain yung Mount Mayon. So yung tinakbo na natin from Mandaluyong up to here, nasa 380 kilometers. So meron pa tayong 195 kilometers going to Sorsogon. Ayan, so tinanggal ko na yung kapote ko, inayos ko yung mga gamit para goods na ulit yung biyahe. Tinanggal ko yung plastic dun sa bag. Medyo maingay kasi. So ngayon nasa Libmanan na tayo. Libmanan, Kamsur. Sa part na ito, inabot na ako ng dilim sa kalsada. At dahil madalas na rin ako abutan ng ulan, tuluyan ang bumigay yung chin mount ko. Alright guys, update. Meron pa tayong 3 hours and 46 minutes bago makarating sa Sorsogon. Dito pa rin ako sa Kamsur on the way to Naga City. Pero dito na ako pinadaan sa kabila. First time ko dumaan dito. And time check, it's already 6:12. 6:12 pa lang, ang dilim na. Tapos kung mapapansin nyo, kanina hindi ako nakapag-video, sobrang lakas ng ulan. Tapos pag cross ko lang nung street, wala nang ulan. Grabe experience. So nagabala pa ako magsuot ng kapote. Tinanggal ko sa kanina nung kumain ako eh. Pagtawid ko ng kabilang street lang, wala nang ulan. Dry as in dry. Pati yung mapapansin nyo, pati yung mga jeep, tapos yung mga sasakyan, ayan o, basa sila. Yung daan is dry na dry. Kaya grabe, iba talaga yung mga may experience mo pag nakamotor. Marami talagang ipapa-experience sa yung unexpected pag nakamotor ka. Sobrang dilim sa part na to. Wala akong kasabay, wala din masyadong mga bahay sa gilid. Nandito ako ngayon sa Kamalig Albay. Bumili ako ng pinangat dito sa Vans. So sabi sa mapa, meron pa tayong 1 hour and 44 minutes. So almost 2 hours pa.
Ayan. Okay, so grabe. Kanina yung dinaanan ko, first time ko dumaan doon sa Nabwa Balatan Road. So old provincial road yung tawag sa kanya. Nakita ko doon sa mapa. First time ko dumaan doon and gabi pa. So grabe, hindi ko na-expect, pero parang mas malapit siya compared dun sa regular na tinadaanan. So update ko na lang kayo guys kung malapit na sa Sorsogon. At ayun na nga, sobrang lumakas yung ulan hanggang Sorsogon City. Kaya naman inabot na ako ng alas 11 ng gabi bago makarating ng bahay. So kahit mabagal, okay lang, at least safe tayo. And ang fuel consumption natin ay inabot ng 49.2 kilometers per liter. At kung umabot kayo sa part ng video nito, maraming salamat sa panonood. Marami din tayong ibang videos na pwede nyo panoorin, especially yung mga long rides natin. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No.